Binaliwala ng mga kaibigan sa Singapore ang pasaporte ng dalaga. Naghiganti ang estudyante matapos ang 4 na taon sa Pilipinas at nagbalik sa kanyang bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko ang isang pambihirang kwento ng pagbangon at tagumpay ng isang babae. May isang babaeng Vietnamese na binaliwala ng kanyang mga kaibigan dahil sa kahirapan at tinanong pa kung saan daw ba sa mapa ang Pilipinas. Ngunit pagkalipas ng 4 na taon, nakamit niya ang pagkamamamayang Pilipino, nakakuha ng mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya at nagbalik sa kanyang bayan. Ano kaya ang naging reaksyon ng mga kaibigang minsang nang maliit sa kanya? Samahan ninyo akong pakinggan kung paano nagsimula ang kanyang paglalakbay sa isang maliit na bayan sa Vietnam at nagkaroon ng bagong katapusan sa Maynila. Ang buhay ay puno ng mga pagbabagong hindi natin inaasahan. Naway magbigay sa inyo ng kaunting lakas ng loob at pag-asa ang kuwentong ito. Simulan na natin. Ako si Lin, isinilang at lumaki sa isang maliit na probinsya sa hilagang Vietnam. Maganda ang aming lugar, natatanaw ang mga luntiang kabundukan, ngunit hindi kami mayaman. Lalong-lalo na ang aming pamilya. Namatay ang aking ama dahil sa sakit sa baga noong ako'y 10 taong gulang at itinaguyod kami ng aking ina sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga maliit na trabaho sa pananahi. Lin, anak, medyo gipit tayo ngayon. Sa susunod na buwan na lang natin bilhin yang bagong sapatos mo. Halos buwan-buwan ko nang naririnig ang mga salitang iyon mula kay nanay. Sa tuwing ipinagyayabang ng mga kaklasiko ang kanilang mga bagong damit o pinakabagong cellphone, tahimik lang ako sa isang sulok, suot ang mga lumang damit at gamit ang luma kong bag. Ang mga itinuturing kong malapit na kaibigan sina Jasmine, Chloe at Sofia ay pawang lumaki sa mga pamilyang may kaya sa Singapore at sagana sa material na bagay. Lin, ang luma naman ng bag mo. Kailan mo papalitan yan? Madalas na tanong ni Jasmine. Ngumingiti lang ako bilang tugon, ngunit kumikirot ang puso ko. Hindi ko masabi sa kanila ang kalagayan ng aming pamilya. Noong high school, habang sila ay nagpa-party tuwing weekend o gumagala sa mga mall sa Orchard Road, ako ay nasa library, nagbabasa o tumutulong sa mga gawain ni nanay sa bahay. Ang pag-aaral ang tanging paraan para makatakas ako sa realidad at ang tanging pag-asa kong mabago ang hinaharap para saan pa yung pag-aaral mo. Sa huli, ang pinakamahalaga sa babae ay makapag-asawa at mag-alaga ng anak, madalas sabihin ni Chloe. Sumang-ayon naman si Sofia. Oo nga, lalo na sa lugar natin, mas mahalaga ang makahanap ng mabuting asawa kaysa sa diploma. Ngunit iba ako. Bago mamatay si Itay, lagi niyang sinasabi, Lin, anak, mas malawak pa sa bayang ito ang mundong makikita mo. Ang mga salitang iyon ay nakatatak na sa aking puso. Hindi gaanong nagbago ang sitwasyon nang pumasok ako sa kolehiyo. Habang nag-aaral ng business administration sa isang universidad sa Hanoi, kailangan ko pa ring mag-part-time job kaya wala akong oras o pera para sumama sa mga lakad o party ng mga kaibigan ko. Gayunpaman, paminsan-minsan ay inaaya pa rin ako ni Jasmine. Sa mga pagkikita namin, ipinagmamalaki nila ang kanilang mga plano para sa bakasyon o ang mga bagong branded na gamit at palihim akong ginagawang komparasyon. Ang galing mo, Lin. Nakakangiti ka pa rin sa kabila ng hirap ng buhay mo. Sa unang dinig, parang papuri ang sinabi ni Sofia, ngunit sa totoo lang, ito'y may halong awa at pagmamataas. Ngumingiti lang ako, pero sa loob-loob ko, ipinapangako kong balang araw, magbabago rin ang buhay ko. Isang araw, noong 3 taon ko sa kolehiyo, dumating ang isang pagkakataong magpapabago sa buhay ko. Isang anunsyo sa bulletin board ng universidad ang nakakuha ng aking pansin. Scholarship for Graduate Studies in the Philippines. Agad akong napako sa pamagat. Ang Pilipinas ay isang bansang banyaga sa akin, ngunit sa sandaling iyon, kakaibang pananabik ang naramdaman ko. Pilipinas? Saan naman yon? Tanong ni Chloe nang ibalita ko. Sa unang pagkakataon, buong kumpiyansa akong sumagot. Isang bansa sa Timog Silangang Asya. Doon galing ang mga sikat na kumpanya tulad ng San Miguel at Jollibee. Sumingit si Jasmine. Yung bansang puro isla na yon? Ano namang matututunan mo doon? Masakit ang kanilang mga salita, pero nagsilbi itong hamon sa akin. Nang gabing iyon, nagsaliksik ako tungkol sa Pilipinas. At hindi ko pa alam noon na ang desisyong iyon ang ganap na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Sa library ng universidad, naghanap ako ng mga libro tungkol sa Pilipinas. Nagsimula sa simpleng kuryosidad, pero habang nagbabasa, lalong lumalim ang interes ko sa bansa.
Ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya nito, ang kakaibang kultura na pinaghalong silangan at kanluran, at ang kanilang hilig sa edukasyon ay humanga sa akin. Ang kwento ng Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang ekonomiya sa rehiyon ay nagbigay sa akin ng malaking pag-asa. Nay, may pagkakataon po akong makapunta sa Pilipinas, maingat kong sinabi sa aking ina. Sandali siyang natahimik bago bumuntong hininga. Napakalayo niyan, Lynn. Paano ka mabubuhay doon mag-isa? Natural lang ang kanyang pag-aalala. Mula Vietnam, malayo ang Pilipinas, at iba ang kultura at wika. Ngunit buo na ang desisyon ko. Nay, magandang pagkakataon po ito. Full scholarship po, kaya wala tayong poproblemahin sa pera. Mas marami rin po akong oportunidad sa trabaho pagkatapos. Hindi agad pumayag si nanay, ngunit nang makita ang determinasyon ko, pinayagan niya rin ako. Kung yan ang gusto mo, Lynn. Pero kapag nahirapan ka, umuwi ka lang ha. Gaya ng inaasahan, ganoon din ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Pilipinas? Hindi ba mas mahirap pa yun sa atin? Tanong ni Jasmine. Ano namang matututunan mo doon? At narinig ko, ang hirap daw ng wika nila, dagdag ni Sofia. Iba naman ang reaksyon ni Chloe. Ang tapang mo ha, pero paano kung hindi ka maka-adjust doon? Baka mas mahirapan ka pang makahanap ng trabaho pagbalik mo dito. May bahid ng tunay na pag-aalala ang kanyang sinabi, ngunit mayroon ding pag-aakalang mabibigo ako. Sa kabila ng lahat, sinimulan ko ang paghahanda. Inasikaso ko ang scholarship application at humingi ng recommendation letter sa mga propesor ko. Si Profesor Tran, na propesor ko sa business, ay buong pusong sumuporta sa akin. Lynn, sa iyong sipag at talino, magtatagumpay ka kahit saan. Magandang lugar ang Pilipinas para pag-aralan ang business sa konteksto ng ASEAN. Hindi naging madali ang proseso. Habang pinag-aaralan ko ang mga pangunahing salita sa Tagalog at Ingles, naghahanda rin ako para sa final exams. Kailangan ko ring asikasuhin ang visa at pag-book ng flight. Ngunit ang pananabik sa hinaharap ang nagbigay sa akin ng lakas para malagpasan ang lahat. Dumating ang araw na inilabas ang resulta. Nanginginig kong binuksan ang email at nakasulat doon, "Congratulations! You have been selected as a scholar for the Graduate School of Business at the University of the Philippines." Hindi maipaliwanag ang saya ko noon. Nang ibalita ko ito sa mga kaibigan ko sa isang cafe, malamig ang kanilang tugon. "Wow! Congrats!" sabi ni Jasmine. Ngunit hindi taos-puso ang kanyang tingin. "Tingnan natin kung gaano kakatagal doon," patuyang sabi ni Chloe. Gabi bago ang aking pag-alis, pumasok si nanay sa aking kwarto at niyakap ako ng mahigpit. "Lynn, kung buhay lang ang tatay mo, siguradong ipagmamalaki ka niya. May luha sa kanyang mga mata. Maging masaya ka roon, anak. Yun lang ang hiling ko." Kinabukasan, sa airport sa Hanoi, iniwan ko si nanay at ang kapatid ko at sumakay sa eroplano. Habang papalayo at paliit ng paliit ang tanawin ng Vietnam, halo-halong pananabik at takot ang naramdaman ko. Heto na, magsisimula na talaga ang bagong yugto ng buhay ko. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Ang modernong itsura at kalinisan ng airport at ang organisadong sistema ay agad kong ikinamangha. Ito ba yung sinasabi ni Jasmine na mahirap na bansa? Naisip ko. Nagsimula na ang bago kong buhay sa Pilipinas. At ito'y magiging isang paglalakbay na mas mapanghamon ngunit mas makabuluhan kaysa sa aking inaasahan. Pagsakay ko pa lang sa taxi mula NAIA papuntang Quezon City, naranasan ko na agad ang unang pagsubok, ang matinding traffic sa Maynila. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ng driver na mabilis magsalita ng pinaghalong Tagalog at Ingles. Buti na lang, may dala akong address ng dormitoryo at ligtas akong nakarating. Ang tanawin ng lungsod mula sa bintana ay ibang-iba sa Vietnam, naglalakihang mga gusali at nagliliwanag na mga billboard sa gabi. Gabi na nang makarating ako sa dormitoryo ng UP Diliman. Maliit lang ang kwarto pero malinis at kumpleto sa gamit. Kasabay nito, bumigat ang dibdib ko sa isiping dito ako maninirahan sa susunod na 2 taon. "Welcome, Lynn!" Bati ng isang staff sa graduate school office kinabukasan. Sa orientation, nakilala ko ang ibang international students mula sa iba't ibang bansa, Korea, Indonesia, Amerika, ngunit ako lang ang nag-iisang taga-Vietnam. "Vietnam? Where is that?" Tanong ng isang Pilipinong estudyante. Ito ang tanong na paulit-ulit kong maririnig. Sa simula, matiyaga akong nagpapaliwanag, pero habang tumatagal, napapagod na ako sa mga stereotipong pananaw tungkol sa aking bansa. Nang magsimula ang klase, mas naging malaking hadlang ang wika.
Kahit sa Ingles ang pagtuturo, kapag nag-uusap na ang mga Pilipinong mag-aaral sa Tagalog tuwing talakayan, pakiramdam ko ay naiiwan ako. Mahirap ding intindihin ang mga technical terms at nanginginig ang mga kamay ko sa kaba tuwing ako na ang mag-uulat. Miss Lynn, what are your thoughts on this? Tanong ng propesor. Para akong nablangko, mahirap nang buuin ang mga ideya sa Ingles, lalo pat nakatutok sa akin ang lahat ng mata. Maraming gabi akong umiiyak mag-isa sa dorm. Bakit ko ba pinili to? Magtatagumpay kaya ako rito? Bumagabag sa akin ang pagdududa at takot. Sa mga gabing iyon, tinitingnan ko ang social media para malaman ang balita sa mga kaibigan ko sa Singapore. Patuloy pa rin sila sa pagpaparty at paglalakbay. Mukha silang masaya at tila hindi nila maiintindihan ang pinagdadaanan ko. Minsan, nagpost ako ng tapat sa aking nararamdaman. Hindi pala madali ang buhay sa Pilipinas. Nag-comment si Jasmine. Sabi ko na nga ba, hindi ka magtatagal diyan. Kailan ang balik mo? Pagkabasa ko noon, bumuhos ang luha ko. Pero kasabay nito, nagngalit ang aking mga ngipin. Hindi ako susuko. Ipapakita ko sa kanila na hindi ako nagkamali. Pati pagkain ay isang malaking hamon. Mahirap masanay sa mga pagkaing Pilipino na madalas ay maasim o maalat at nakaka-stress kahit ang pag-order lang sa kantin. Minsan, namali ako ng order at napakain ng dinuguan. Naluha ako sa unang subo. Nakita kong nagpipigil ng tawa ang mga estudyante sa kabilang mesa at lalo akong nahiya. Ang pag-aaral ng Tagalog ay isa pang malaking bundok na kailangan kong akyatin. Gabi-gabi akong nag-aaral ng 2 oras, pero sa totoong usapan, salamat po at magandang umaga pa lang ang kaya kong sabihin ng maayos. Isang araw, sa isang convenience store, tinanong ako ng cashier ng mabilis na Tagalog. Nang makita niyang natulala ako, inis siyang nagtanong sa Ingles, "Do you have a loyalty card?" Hindi ko maipaliwanag ang pagkapahiya at pagkahiya ko noon. Pati ang klima ay mahirap pakibagayan. Ang maalinsangang panahon sa Pilipinas, lalo na tuwing tag-araw, ay nakakapanghina. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang kalungkutan. Hindi madaling makipagkaibigan at dahil sa pagkakaiba ng kultura, mahirap magkaroon ng malalim na usapan. Gabi-gabi akong nakikipag-video call kay nanay para maibsan ang lungkot, pero hindi nito napupunan ang pagnanais kong magkaroon ng totoong kausap. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, pero hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon. Pakiramdam ko'y naiiwan pa rin ako sa klase at hindi gaanong umuunlad ang kaalaman ko sa wika. Nagkamali ba talaga ako ng desisyon? Paulit-ulit na tanong sa isip ko. Isang araw, habang nag-aaral ako sa library, may nangyari. Naghahanap ako ng materyales para sa isang report sa marketing nang hindi ko mahanap ang librong kailangan ko. Habang paikot-ikot ako, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit. "Are you looking for something, iha?" Tanong niya sa malumanay na Ingles. Tumingala ako at nakita ang isang lalaking maayos ang pananamit at may mabait na ngiti. "Opo, hinahanap ko po ang librong ASEAN Marketing Strategies," sagot ko. "Ah, yung librong yan ay nasa Special Collections section. Gusto mo, samahan kita?" Alok niya. Nagpasalamat ako at sumunod sa kanya. Nang mahanap ang libro, nagpakilala siya. "Ako si Jose Reyes, isang propesor dito sa College of Business." Nagpakilala rin ako. "Ako po si Lin Pham, isang graduate student mula sa Vietnam." "Vietnam? Interesting." Nakapunta na ako sa isang conference sa Ho Chi Minh City ilang taon na ang nakalipas. Napakagandang lungsod. Sa sinabi ni Professor Reyes, hindi ko na itago ang gulat at tuwa. Ito ang unang pagkakataon na may nakilala akong Pilipino na may alam tungkol sa aking bayan. Mula noon, naging malaking tulong sa akin si Professor Reyes. Hindi lang siya nagbibigay ng payo sa pag-aaral, kundi pati na rin sa kung paano makibagay sa buhay sa Pilipinas. Isang araw, ipinatawag niya ako sa kanyang opisina. "Lin, kumusta na ang buhay mo rito?" Tanong niya. Naging tapat ako. "Hindi po madali. Mahirap po ang wika at kultura." Minsan po naiisip ko kung tama ba ang desisyon kong pumunta rito. Saglit siyang nag-isip. "Lin, pwede mong iladlad ang iyong mga pakpak dito. Ang Pilipinas ay isang lugar na nagbibigay ng maraming oportunidad sa mga talentadong kabataan tulad mo. Mahirap sa simula, pero tiyak na makaka-adjust ka rin." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng malaking kapanatagan. Ang malaman na may isang taong naniniwala sa aking kakayahan ay sapat na para bigyan ako ng lakas. Hindi nagtagal, ipinakilala ako ni Professor Reyes sa isang study group. Doon ko nakilala si Paulo, isang Pilipinong estudyante. Interesado si Paulo sa kultura ng ibang bansa sa Asya at mahusay mag-Ingles.
Nagalok siyang tulungan ako sa pag-aaral ng Tagalog at bilang kapalit, tuturuan ko siya ng Vietnamese. Okay lang yan, Lynn. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Laging sinasabi ni Paulo kapag nauutal ako sa Tagalog. Ipinakilala niya sa akin ang kulturang Pilipino at dinala ako sa iba't ibang lugar sa Maynila Intramuros, National Museum at sa mga food trip sa Maginhawa. Dahil kay Paulo, lumawak ang pananaw ko sa Pilipinas. Medyo mahirap basahin ng mga Pilipino sa una, pero kapag naging kaibigan mo na, napakabait at maaasahan nila. Paliwanag ni Paulo. Dahil kay Paulo, nagsimula akong makihalubilo sa iba pang Pilipinong estudyante. Naging kaibigan ko sina Bea at Marco. Tinulungan nila akong masanay sa buhay dito. Sabay-sabay kaming kumakain ng sisig at adobo at nanonood ng mga teleserye para matuto ako ng Tagalog. Lynn, sa Pilipinas, mahalaga ang pakikisama. Kami na ang magiging unang barkada mo rito, pabirong sabi ni Bea. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang ako. Sa tulong ni Professor Reyes at ng aking mga bagong kaibigan, unti-unti akong nakasabay. Naging mas aktibo na ako sa klase at gumaling na rin ang aking Tagalog at Ingles. Ang tuwa noong una kong nabasa ang isang karatula sa Tagalog ay hindi maipaliwanag. Maliit na pag-unlad pero nagbigay ito sa akin ng malaking kumpiyansa. Unti-unti, nasanay na rin ako sa pagkaing Pilipino. Ang dating hindi ko makain na sinigang dahil sa asim ay isa na ngayon sa mga paborito ko. Nalaman ko rin na ang mga panahon sa Pilipinas ay may sariling ganda ang tag-araw na perpekto para sa beach at ang malamig na simoy ng hangin tuwing bare months. Lynn, hindi ko inaasahan na ganito kakabilis makaka-adjust, sabi ni Professor Reyes. Maraming dayuhang estudyante ang hindi kinakaya at umuuwi. Ipinagmamalaki kita. Nang marinig ko iyon, binalikan ko ang aking pagbabago. Ilang buwan lang ang nakalipas, gabi-gabi akong umiiyak at nangungulila. Ngayon, nagsisimula na akong masiyahan sa buhay ko rito. At doon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Paano kung gumawa ako ng YouTube channel para idokumento ang aking buhay estudyante? Ang aking paglalakbay mula Vietnam patungong Pilipinas ay maaaring maging inspirasyon sa iba. At, aaminin ko, gusto ko ring ipakita sa mga kaibigan ko sa Singapore na maayos ang kalagayan ko. Itinatag ko ang channel na may pangalang Isang Vietnamese sa Maynila. Simple lang ang unang video ko, pero buong puso kong ibinahagi ang aking buhay sa Pilipinas. Sa simula, iilan lang ang nanonood, pero paglipas ng ilang linggo, unti-unting dumami ang aking subscribers. Magandang araw, ako po si Lynn mula sa Vietnam. Ngayon, pag-uusapan natin ang buhay kolehiyo sa Pilipinas. Ganyan nagsimula ang mga video ko na unti-unting nakakuha ng pansin. Ang aking karanasan bilang isang taga-Timog Silangang Asya na nag-aaral sa kapwa-bansang ASEAN ay nagbigay ng kakaibang pananaw na naging bago para sa mga manonood. Nakakagulat na naging sikat din ang channel ko sa mga Pilipino. Ang ganda ng pananaw ng isang dayuhan sa Pilipinas. Dahil sa iyo, Lynn, natuto ako tungkol sa Vietnam. Ilan sa mga komento na nagsimulang dumating. Ang pag-YouTube ay nagbigay sa akin ng dagdag na kumpiyansa. Nasanay akong magsalita sa harap ng kamera at gumaling sa pag-edit ng video. Higit sa lahat, ang katotohanang nakaka-impluwensya ako sa iba ay nagbigay sa akin ng malaking kasiyahan. Lynn, napanood ko yung video mo. Ang galing! Sabi ng isang Pilipinong kaklase na hindi ko pa nakakausap. Dahil sa YouTube, nagkaroon ako ng mas maraming koneksyon sa universidad. Nalaman din ni Professor Reyes ang tungkol dito at iminungkahi na ibahagi ko ang aking karanasan sa isang international exchange event. Ang kwento mo, Lynn, ay magiging malaking inspirasyon sa ibang dayuhang estudyante. Kinabahan ako sa simula pero tinanggap ko ang hamon. At hindi ko akalain na ang desisyong iyon ay magdadala ng isa pang malaking pagbabago sa aking buhay. Sa araw ng international exchange event, nanginginig ang mga kamay ko sa kaba. Mahigit 100 tao ang manonood, nakakatakot isipin pa lang. Pero dahil sa suporta ni na Professor Reyes, Paulo, at ng iba kong kaibigan, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Magandang hapon po, ako po si Lynn Pham, mula sa Vietnam, simula ako sa nanginginig na boses. Sa unay utal-utal ako, pero habang nagpapatuloy, nakuha ko ang aking kumpiyansa. Ibinahagi ko ng tapat ang aking kwento, ang mahirap na buhay sa Vietnam, ang dahilan ng pagpili ko sa Pilipinas, ang mga pagsubok sa simula, at ang mga pagbabago hanggang ngayon. Pagkatapos kong magsalita, nakatanggap ako ng malakas at di inaasahang palakpakan. Maraming estudyante ang nagtaas ng kamay para magtanong,
at pagkatapos ng event, marami ang lumapit para makipag-usap pa. Lalo na ang mga kapwa ko dayuhang estudyante na nakarelate sa aking karanasan. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng lakas. Nahihirapan din kasi ako, sabi ng isang estudyanteng Koreano. Pagkatapos ng event, kinontak ako ng pahayagan ng universidad para sa isang interview. Pagtawid sa kultura, ang paglalakbay ng isang Vietnamese scholar sa Pilipinas ang naging headline na naging usap-usapan sa campus. Bigla, marami na ang nakakakilala at bumabati sa akin. Ang atensyong ito ay nagkaroon din ng epekto sa aking YouTube channel. Biglang dumami ang subscribers at daan-daang komento ang natatanggap ko sa bawat video. Hindi lang mga Pilipino, kundi pati mga Vietnamese at mga tao mula sa iba't ibang bansa ang nanonood. Lin, dahil sa iyo, nagpasya akong mag-aral sa Pilipinas. Naging interesado ako sa kulturang Vietnamese. Gusto ko ang positibong enerhiya mo. Ang mga komentong tulad nito ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Dahil sa pagiging aktibo ng channel, dumating ang mga hindi inaasahang oportunidad. Isang sikat na local clothing brand ang nag-alok sa akin na maging isa sa kanilang mga modelo. Nag-alinlangan ako sa simula, pero tinanggap ko para sa bagong karanasan. Ang iyong masayang enerhiya at international appeal ay akma sa aming brand, sabi ng marketing manager. At ganoon, naging bahagi ako ng kampanyang Global Pinoy nila. Ang karanasan sa photoshoot ay kakaiba. Ang ma-makeupan ng profesional, magsuot ng magagandang damit, at mag-post sa harap ng kamera ay isang bagong mundo para sa akin. At lalo nitong pinalakas ang aking kumpiyansa. Nang lumabas ang mga advertisement, naging isang maliit na celebrity ako. May mga nakakakilala sa akin sa daan at nagpapakuha ng litrato. Parang panaginip ang lahat. Ang mahirap na dalaga mula sa Vietnam ay kinikilala na ngayon sa Pilipinas. Ngunit mas mahalaga kaysa sa panlabas na tagumpay na ito ay ang aking panloob na paglago. Hindi ko na kinatatakutan ang tingin ng iba at natutunan kong kilalanin ang sarili kong halaga. Higit sa lahat, nagkaroon ako ng mas malawak na pananaw sa pag-unawa at paggalang sa iba't ibang kultura. Nagbunga rin ang aking pagsisikap sa pag-aaral. Nakakuha ako ng mataas na marka sa mga pagsusulit sa wika at sa aking mga major subjects. Sa rekomendasyon ni Professor Reyes, sumali ako sa isang proyekto tungkol sa consumer behavior analysis na malaki ang naitulong sa aking akademikong paglago. Ling, mayroon kang kakaibang pananaw dahil naiintindihan mo ang kultura ng Vietnam at Pilipinas. Malaking asset yan sa pag-aaral ng global market, sabi niya. Iyon ang nagbigay sa akin ng bagong direksyon. Sinimulan kong ihanda ang aking master's thesis na may temang A Comparative Study of Consumer Behavior in Emerging ASEAN Markets. Sinuri nito ang pagkakaiba sa paraan ng pagkonsumo ng mga Vietnamese at Pilipino. Dahil konektado ito sa aking personal na karanasan, mas naging pursigido ako sa pananaliksik. Sa proseso, nakipag-ugnayan ako sa ilang kumpanya sa Pilipinas. Interesado sila sa merkado ng Vietnam at sinuportahan nila ang aking pag-aaral. Ang mga koneksyong ito ay naging mahalaga sa aking paghahanap ng trabaho kalaunan. Samantala, lalo pang lumago ang aking YouTube channel. Umabot sa 100,000 ang subscribers at nakagawa ako ng mas maraming content. Paghahambing ng kulturang Pilipino at Vietnamese, mga tips sa pag-aaral ng wika at gabay sa buhay estudyante sa ibang bansa. Dahil sa iyo, nawala ang mga maling akala ko tungkol sa Pilipinas, komento ng isang Vietnamese viewer. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa Vietnam, komento naman ng isang Pilipino. Naramdaman ko ang katuparan sa pagiging tulay ng dalawang kultura. Dahil dito, inalok ako ng Office of International Linkages ng universidad na maging kinatawan ng mga dayuhang estudyante. Masaya ko itong tinanggap at naging responsable sa pag-oorganisa ng mga international events. Si Lin ay isa ng pride ng aming universidad, sabi ng direktor ng opisina. Habang naririnig ko iyon, ipinagmalaki ko ang aking sarili sa paglampas sa mga sandaling halos sumuko na ako. Mabilis na lumipas ang ikalawang taon ko sa Pilipinas. Pag-aaral, YouTube, modeling, at pagiging student representative naging abala ako, pero bawat sandali ay isang pagkakataon para lumago. Hindi na ako si kawawang Lin, kundi si mahusay na Lin. Sa huling semestre, bago ang graduation, kailangan kong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Babalik ba ako sa Vietnam o mananatili sa Pilipinas? Namimiss ko na sina nanay, pero mahirap iwanan ang buhay at mga oportunidad dito. Matapos ang malalim na pag-iisip, nagpasya akong maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Sa payo ni Professor Reyes,
Nag-apply ako sa Global Marketing Department ng mga malalaking kumpanya. Naisip kong may posisyon kung saan magagamit ko ang aking kakayahang maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Lynn, sapat ang iyong kwalifikasyon. Magtiwala ka sa sarili mo, pagpapalakas loob ni Professor Reyes. Nagsumite ako ng resume sa ilang malalaking kumpanya. Mahaba at nakakakaba ang paghihintay. Alam kong hindi madali para sa isang dayuhan ang makapasok sa isang kumpanyang Pilipino. Pero hindi ako sumuko. Lalo kong pinagbuti ang aking Tagalog at Ingles para sa mga interview at pinag-aralan ang corporate culture ng Pilipinas. Sa wakas, isang malaking kumpanya ang tumawag para sa isang interview. Isang posisyon sa kanilang global marketing team. Sa araw ng interview, ginawa ko ang lahat para ipakita ang aking kakayahan at bisyon. Binigyang diin ko kung paano makakatulong sa kumpanya ang aking kakaibang background sa pag-unawa sa kulturang Pilipino at Vietnamese. Miss Pham, kahanga-hanga ang iyong karanasan at sigasig, sabi ng interviewer. Plano naming palawakin ang aming negosyo sa Vietnam at malaking tulong ang iyong pananaw. Pagkalipas ng 1 linggo, natanggap ko ang job offer. Napaiyak ako sa tuwa. Magkakaroon ako ng unang trabaho sa Pilipinas at sa isang malaking kumpanya pa. Kasabay nito, tinatapos ko na rin ang aking thesis na nakatanggap ng mataas na papuri mula sa mga propesor. Sa araw ng graduation, ginawaran ako ng Outstanding Thesis Award. Habang paakyat ako sa entablado para tanggapin ang parangal, nag-flashback ang lahat ng pinagdaanan ko sa nakalipas na 2 taon. Ang takot at kaba noong unang dating, ang mga pagsubok at ang bawat sandali ng pagbangon, lahat ay para sa sandaling ito. Si Miss Lynn Pham ay isang huwaran ng paglampas sa mga hadlang sa kultura at pagtatagumpay sa akademya, sabi ng dekano. Sa sandaling iyon, tunay kong ipinagmalaki ang aking sarili. Pagkatapos ng graduation, sinimulan ko ang buhay korporasyon. Nagsimula ako bilang intern, pero naging regular na empleyado pagkatapos ng 3 buwan. Ang aking pangunahing tungkulin ay pag-aralan ang merkado ng Vietnam at bumuo ng mga marketing strategy. Ang aking kakayahang magsalita ng Vietnamese, Ingles at Tagalog ay naging malaking asset. Lynn, dahil sa iyo, mas naintindihan namin ang Vietnamese market, puri ng aking team leader. Ikaw na ang mamumuno sa Vietnam Expansion Project. Hindi naging madali ang buhay korporasyon sa simula. Ang corporate culture ng Pilipinas, ang po at opo, ang utang na loob, at ang mga inuman pagkatapos ng trabaho ay ibang-iba sa Vietnam. Ngunit dahil marami na akong napagdaan ang pagkakaiba sa kultura, ito ay naging isa na namang hamon at pagkakataong matuto. Si Lynn ang happy pill ng team, sabi ng mga katrabaho ko. Malaking tulong ang iyong sariwang pananaw. Ipinagpatuloy ko rin ang pag-YouTube. Ngayon, ang tema ko ay buhay ng isang expat sa Pilipinas. Nagbahagi ako ng mga impormasyon tungkol sa workplace culture, mga pagsubok, at kung paano ito malalampasan na naging malaking tulong sa mga dayuhang gustong magtrabaho o mag-aral sa Pilipinas. Umabot sa 500,000 ang subscribers ko at nakatanggap ako ng mga imbitasyon para sa interview mula sa mga TV station. Habang maayos ang lahat, may isang bagay na bumabagabag sa akin, ang aking visa. Mula student visa, pinalitan ko ito ng work visa, pero para sa pangmatagalang paninirahan, kailangan ko ng mas matatag na status. Matapos ang malalim na pag-iisip, nagpasya akong mag-apply para sa pagkamamamayang Pilipino. Hindi lang ito para sa visa, kundi isang seryosong desisyon tungkol sa aking pagkatao at hinaharap. Ang Pilipinas ay naging mahalagang bahagi na ng buhay ko at gusto ko pang magawa ang mas marami rito. Naging komplikado at matagal ang proseso. Mula sa paghahanda ng mga dokumento, mga interview, hanggang sa pagsusulit sa kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino, isa-isa ko itong pinagdaanan. Sa wakas, natanggap ko ang abiso ng pag-apruba. Nang hawakan ko ang aking pasaporte at makita ang mga salitang Republika ng Pilipinas, bumuhos ang aking luha. Opisyal na akong mamamayang Pilipino. Isa na akong ganap na bahagi ng lipunang Pilipino. Nang ibahagi ko ang balita sa YouTube, naging mainit ang pagtanggap. Congratulations, Lynn! Isa ka ng tunay na Pinay. Nakaka-inspire ang iyong paglalakbay. Libo-libong mensahe ng pagbati ang aking natanggap. Si nanay naman ay umiyak sa video call. Kung saan ka masaya, anak, masaya na rin ako. Siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo. At ang mga kaibigan ko sa Singapore? Paano kaya sila? Ibinahagi ko ang balita sa social media pero walang reaksyon mula kina Jasmine, Chloe at Sofia.
Marahil mahirap para sa kanila na tanggapin ang aking tagumpay. Pagkatapos, isang mensahe ang dumating mula kay Chloe. Lynn, may kasal ako sa susunod na buwan. Pwede ka bang pumunta? Matagal na panahon na mula noong huli akong nakatanggap ng imbitasyon. Nag-isip ako sandali at nagpa siyang pumunta. Ito na ang pagkakataon para bumisita sa Vietnam pagkatapos ng 4 na taon at para makita sina nanay at ang kapatid ko. Habang naghahanda, kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Pananabik, kaba at kaunting takot. Ano kaya ang magiging itsura ko sa harap ng mga dati kong kaibigan? Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Mula sa Naya, habang nasa eroplano pabalik ng Hanoi, tinanaw ko ang labas at binalikan ang nakalipas na 4 na taon. Lahat ay parang panaginip. Paglapag ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. 4 na taon bago ko muling natapakan ang aking sinilangan. Sa arrival gate, naghihintay sina nanay at ang kapatid ko. Nang makita ko sila, bumuhos ang pinigilan kong luha. Lynn, anak, miss na miss ka na namin. Mahigpit na yakap ni nanay. Ang kapatid kong si Mai ay lumuha ring yumakap. Ate, ang laki ng pinagbago mo. Mukha kang mas may tiwala sa sarili. Pauwi. Ang tanawin ay pamilyar, ngunit may kakaibang pakiramdam. Walang gaanong nagbago, pero tila ang aking pananaw ang nagbago. Alam ng lahat sa bayan na sikat ka na sa YouTube, masayang sabi ni Mai. Ako na ngayon ang kapatid ng sikat na YouTuber na si Lynn. Pagdating sa aming maliit na bahay, bumalik ang mga alaala ng kahirapan, ngunit hindi na ito masakit. Sa halip, ito'y isang paalala kung gaano nakalayo ang aking narating. Sa hapunan, inihanda ni nanay ang paborito kong far. Lynn, masaya ka ba talaga sa Pilipinas? Tanong ni nanay. Tumango ako. Opo, nay, masayang-masaya po. Mahirap minsan, pero nabubuhay po ako sa paraang gusto ko. Binigyan ako ng Pilipinas ng maraming pagkakataon at doon, kinikilala ang halaga ko. Ngumiti si nanay. Iyon lang ang mahalaga. Nasaan ka man, basta't masaya ka at kontento sa buhay mo. Kinabukasan, naging abala ako sa paghahanda para sa kasal ni Chloe. Habang papalapit ang oras, halo-halong pananabik at kaba ang naramdaman ko, lalo na sa muling pagkikita namin nina Jasmine, Chloe at Sofia. Sila ang pinakaduda noong umalis ako. Pagdating sa reception, maraming mata ang nakatuon sa akin. Ayan si Lynn, yung nagtagumpay daw sa Pilipinas, naging YouTube star na raw, nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Unang lumapit si Sofia. Lynn, ang tagal na. Pilit ang ngiti habang niyayakap ako. Iba sa dati niyang kumpiyansa, may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Sumunod si Jasmine. Wow, Lynn, iba ka na talaga. Hiyang kayata sa Pilipinas, may bahid ng inggit sa kanyang boses. Nakakatuwang isipin na ang mga dating nang mamaliit sa akin ay tila naiinggit na ngayon. Nagsimula ang seremonya at pumasok ang bride, si Chloe. Maganda siya sa kanyang wedding gown, pero sa malapitan, may bakas din ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Pagkatapos ng seremonya, kumuha ako ng isang baso ng wine at lumabas sa terrace. Sumunod si Sofia. Lynn, aaminin ko, naiinggit kami sa'yo, bigla niyang sabi. Noong sinabi mong pupunta ka ng Pilipinas, akala namin babalik ka rin agad. Pero nagtagumpay ka talaga doon. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tapat niyang pag-amin. Sofia, hindi naman sa tagumpay. Siguro mas tamang sabihing nahanap ko ang gusto kong gawin. Sa Pilipinas, natutunan kong hindi ko kailangang limitahan ang sarili ko. Naluha si Sofia. Ako, heto, paulit-ulit lang ang ginagawa ko araw-araw. Nag-asawa, nagkaanak, at sinusunod ang gusto ng biyenan ko. Noong umalis ka, doon ko lang naintindihan kung gaano kakitid ang pananaw ko. Dumating din si Jasmine. Parehong emosyon ang mababasa sa kanyang mukha. Lynn, sorry, sabi niya. Sorry kung minamaliit ka namin dati dahil mahirap ka at laging nag-aaral. Ang babaw pala namin noon. Tinitigan ko silang dalawa. Ang kanilang tapat na paghingi ng tawad ay nagpainit sa puso ko. Okay lang, bata pa tayo noon. Hindi nagtagal, sumunod si Chloe, ang bride. Sa kabila ng pagiging bride, hindi masaya ang kanyang mukha. Congrats Chloe, bati ko. Mukhang mabait ang asawa mo. Pilit siyang ngumiti. Salamat. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ba talaga ang gusto ko. Nagmadali ako dahil sa gusto ng mga magulang ko at sa sasabihin ng ibang tao. Nagulat ako. Sa likod ng tila masayang kasal ay may lungkot at pagsisisi. Naiinggit ako sa iyo, Lynn, patuloy niya. Pinili mo ang sarili mong buhay. Kahit tutol ang lahat, itinuloy mo ang gusto mo. Ang tapang mo. Habang nakikinig sa kanila, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon.
Ang mga kaibigang dating nang iinsulto sa akin ay hinahangaan na ako ngayon. Ngunit sa halip na tuwa, awa ang naramdaman ko para sa kanila. Hindi naging madali ang buhay ko sa Pilipinas, tapat kong sinabi. Wika, kultura, kalungkutan, hindi mabilang ang beses na gusto ko nang sumuko. Pero sa proseso, mas nakilala ko ang sarili ko at nalaman kung ano talaga ang gusto ko. Habang lumalalim ang gabi, kaming apat ay nagkaroon ng matagal at tapat na usapan tungkol sa aming buhay, pangarap at pagsisisi. Nawala ang mga dating hidwaan at muli kaming naging tunay na magkakaibigan. Bago matapos ang party, nagtanong si Jasmine, "Lynn, totoo bang Filipino citizen ka na? Hindi ka na Vietnamese?" Ngumiti ako. Sa batas, Pilipino na ako, pero ang ugat ko ay laging nasa Vietnam. Ang pag-unawa sa dalawang kultura, iyan ang lakas ko. Kinabukasan, dinalaw namin ni nanay ang puntod ni Itay. Naglagay ako ng bulaklak at sinabi sa aking isip, "Itay, maayos na po ako." Gaya ng sabi ninyo, nakikita ko na ang mas malawak na mundo. At doon, nahanap ko ang aking lugar. Mabilis na lumipas ang 1 linggo ko sa Vietnam. Bago ako umalis, may ibinigay si nanay na isang maliit na kahon. "Ito yung relo na dapat ibibigay sa iyo ng tatay mo." Sabi niya, "Ibigay ko kapag nasa hustong gulang ka na." Pagbukas ko, isang lumang pocket watch ang laman na may kasamang sulat, "Para kay Lynn, ang oras mo ay sayo. Gamitin mo ito ayon sa gusto mo, Itay." Bumuhos ang luha ko. Ang mga salita niya ay eksaktong naglalarawan sa buhay na pinili ko. Sa airport, inihatid ako ni Nanay Mai at ng 3 kong kaibigan. Nagtanong si Jasmine, "Lynn, ano ang sikreto ng kaligayahan mo sa Pilipinas?" Saglit akong nag-isip, ang maniwala sa sarili at gawin ang lahat ng makakaya nasaan ka man. Sa Vietnam man, sa Pilipinas o kahit saan pa sa mundo. Pagsakay sa eroplano pabalik, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Sa halip na takot, puno ako ng kumpiyansa at pag-asa. At higit sa lahat, mayroon akong malalim na pag-unawa at pagtitiwala sa aking sarili. Pagbalik sa Pilipinas, mas naging pursigido ako sa trabaho at buhay. Sa kumpanya, ako na ang naging pinuno ng Southeast Asia Expansion. Ang aking ulat na batay sa lokal na kaalaman ay lubos na pinuri at naging pundasyon ng aming estratehiya. Ang aking YouTube channel ay umabot sa 1 milyong subscribers. Nag-publish ako ng isang libro, Tawid Dagat, ang tagumpay ng isang Vietnamese sa Pilipinas. Naging bestseller ito at isinalin sa Ingles at Vietnamese. Ang tagumpay nito ay nagdala sa akin ng mas maraming atensyon at inalok akong maging Goodwill Ambassador para sa ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Sa gitna ng lahat, dumating din ang personal na kaligayahan. Umibig ako sa isang katrabahong Pilipino, si Yuki, at pagkatapos ng 1 taon, nagpakasal kami. Pinaghalo namin ang tradisyon ng Pilipinas at Vietnam sa aming kasal. Pagkalipas ng 2 taon, isinilang ang aming anak na babae, si Sofia. Isang araw, inalok ako ng kumpanya na bumalik sa Vietnam para pamunuan ang pagtatayo ng aming unang branch doon. Pagkatapos ng malalim na usapan, tinanggap naming mag-asawa ang hamon. Si Yuki ay handang magsimula ng bagong buhay sa Vietnam para sa akin. "Ikaw ang pumunta sa Pilipinas para sa akin noon. Ngayon ako naman ang pupunta sa Vietnam para sa iyo," sabi niya. Pagdating sa Hanoi, ibang-iba na ang pakiramdam. Ang dating lugar ng kahirapan ay ngayon lugar na ng bagong simula. Matagumpay naming naitayo ang branch office at nagsimula ako ng isang scholarship foundation para sa mga mahihirap na estudyanteng Vietnamese na may pagkakataong makapag-aral sa Pilipinas. Si Yuki naman ay nagtayo ng isang Filipino language school na naging sikat. Nagkaroon kami ng pangalawang anak, isang lalaki na pinangalanan naming Min. Nasa isang terrace ako isang gabi, tanaw ang mga ilaw ng Hanoi, nang magtanong si Yuki, "Lynn, may pinagsisisihan ka ba?" Ngumiti ako. "Wala. Bawat desisyon ay nagdala sa akin dito, at masaya ako ngayon. Ang mga natutunan ko sa Pilipinas at ang mga karanasan ko rito sa Vietnam, lahat ay mahalagang bahagi ng buhay ko." Hinawakan niya ang aking kamay. "Ikaw ang pinakamagandang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo." Habang nakikinig sa kanya, binalikan ko ang aking paglalakbay. Mula sa isang mahirap na dalaga sa Vietnam na nagpunta sa Pilipinas, nagtagumpay at bumalik sa sariling bayan para maging tulay ng dalawang kultura. Hindi naging madali, pero bawat pagsubok ay nagbigay ng aral. Ngayon, alam ko na ang misyon ko, ang maging tulay sa pagitan ng mga kultura at mga tao. At para sa misyon na ito, patuloy akong tatawid sa mga hangganan. Ang kwento kong nagsimula sa isang maliit na bayan sa Vietnam ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata.